Kaya sabi sa verse 10, ulitin ko uli yung verse 10, Kuya Bon. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God." Nakita nyo yung word na yan? Very important po yan, yung word na yan na dinideclare ng heaven. Sabi, meron daw salvation nakaprepare, and the power, and the kingdom of our God. Tatlong bagay, no? Salvation, meaning pagliligtas, power, kapangyarihan, and kingdom. Pag sinabing kingdom, community. Meron bang kingdom na nag-iisa lang? Siya na hari, siya na ang community, siya na ang... Walang ganun. Pag sinabing kingdom of our God, community. Kaya mahalaga talaga nasa isang community tayo ng mga believers. Amen po ba? Kung saan katatawagin ng pamilya ni Lord? Kung dito ka sa Levita, kung dito ka sa ibang mga tribo. Amen po ba? Benjamite. Wag naman yung Ammonites at saka mga kalaban yung mga Praise God. And kingdom of our God, because the authority of Messiah is there. Amen po ba? Bakit daw binigay sa atin yan? Because the enemy are accusing the brothers and sisters, sabi diyan, day and night. Kaya, ibinigay ng Lord ang salvation sa atin, binigyan tayo ng power, amen, and to be a part of the citizen of God. Kaya, even though we are still here on earth, but we are already citizens of heaven. Our citizenship is not here on earth, as what the Bible said in Philippians chapter 2, but our citizenship, chapter 3, I think so, is in heaven. At ang ginawa ng Panginoon, He trampled down the enemy. Para kanino? Para sa atin. Amen? Next verse, 11 to 12. And they triumph over him. Nagkaroon daw tayo ng what? Salvation, power, amen po ba? And become a citizen of the kingdom, and the authority of Messiah. Apat pala, no? Sabi kanina. Para daw matalo natin by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Hallelujah. Yung kalaban. Because merong dahilan. They did not love their lives so much as to shrink from death. Hindi nila minahal yung mga bagay ng mga pangmundo. Yan pong ibig sabihin nun. Because everything in this world, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life will leads to death. Amen po ba? Because they choose life, who is Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Kaya, ang relasyon dapat natin sa Panginoon buhay. Amen po ba? Ang connection natin kay Lord, mataas pa sa signal ng wifi dapat natin. Amen po ba? Kasi minsan ang taon, lagi lang naghahanap ng signal ng wifi, pero di na alam, wala na silang signal kay Lord. May hirap po yun. Ayun yung mga tinatawag ng Panginoon na lukewarm Christian. At tayo ng Lord, maging lukewarm tayo. Amen po ba? Sinong gusto ditong meron siyang kapareha dito sa lupa na lukewarm yung pagmamahal sa Kanya? Sino ditong may gustong magkaroon ng boyfriend, girlfriend, o asawa na ang pagmamahal na nararamdaman niya lukewarm? Di ba parang parang lagi ka lang nakanganga, no? Kasi di mo alam kung sa kalulugar sa Kanya. Di ba? Di mo alam talaga kung ano ka sa Kanya. Ganon din kay Lord. Dapat kung mahal natin, kung talagang kung talagang mahal natin ang Panginoon, ipakita natin sa ating mga gawa. Because action speaks louder than words. Because love is not a feeling. Love is action. Amen? Kaya therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them, but woe to the earth and to the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows his time is short. Alam niya na, kaya nagmamadali siya.
I don't know bakit dinala ko dito ni Lord sa ano. Ito yung, hindi naman ito yung scripture reading natin kanina. But the Lord just inspired me to read this to you. Dahil I was very impressed with the experience I have nung anniversary ng Hagay sa Quezon City. After ng anniversary, na-share ko to nung last Friday, but I want to share it again. I have during that time na natapos yung anniversary ng Hagay doon sa place ng I know parang part yun ng barangay na parang hall nila at saka function hall. Then after ng anniversary, syempre nagdiligpitan na sila. So may mga visitor tayo doon nakausap ko. Then later on tinawag ako ni Geraldine. Sabi niya, "Kuya, tulungan mo naman kami, samahan mo pag-pray mo tong matanda." So sabi ko sa kanila, medyo malayo sila, tinatawag niya ako, medyo malayo sila. Sabi ko sa kanya, kaya nyo na yan, dalawa kayo nandyan kasi dalawang kong kapatid nandun, sinisharean yung matanda naka-wheelchair. So, 2 beses na lang ako inakay pero ini-refuse ko. Pero nung pangalawang beses na ni-refuse ko, dahil may kausap nga ako na servant din ng Lord, yung rinig ko yung boses ng Holy Spirit na sabi niya sa akin, "Ali, pumunta ka dun. Kailangan ka dun." So, syempre, narinig ko yung boses ng Holy Spirit. Nagpaalam na ako dun sa kausap ko. Sabi ko, sandali lang, may pupuntahan lang ako. So, pinuntahan ko. At nandun nga, habang kausap nila yung matanda, lumapit ako. Tapos, napatingin sa akin yung matanda. Sabi niya, "Iyo, kumusta ka na? May sasabihin ako sa'yo." Sabi niya sa akin. So, umarap ako sa kanya. So, nung umarap ako sa kanya sa tapat ng wheelchair niya, hinawakan niya yung dalawang arm ko. Parang gusto niya ba akong makita face to face. Kumbaga, gusto niya akong ilapit. Di ko alam kung medyo malabo mata niya kasi 90 years old na siya eh. So siguro gusto niya makita yung kagwapuhan ko. Ginanan niya yung ginanan ako. Ba't natatawa naman kayo? So, parang, so syempre nakaupo siya. Siguro hinatak niya yung para ma-close ako sa kanya. So sabi niya, "Alam mo, Iho, may sasabihin ako sa'yo." Sabi niya sa akin, "Alam mo ba, kanina nasa bahay ako, naririnig ko yung mga kantahan at yung mga pagkanta niyong papuri sa Diyos. Gusto ko pumunta, pero may nagsasabi sa akin na boses, huwag ka dong pupunta." Sabi sa kanya. Pero yung puso niya raw, gusto niyang pumunta. Yung puso niya parang nag-hunger ba? Hello? Hello, Garci? So, anong nangyari? Sabi niya, gustong-gusto kong pumunta, naririnig ko para may something, pero yung boses, inaano ko, huwag kang pupunta. Pero, ang nangyari, pumunta siya, tapos na yung service. So, nandun siya, naghihintay, parang yung feeling niya, parang bakit ko minis? Parang bakit ganito? Dapat, ko, pumunta na kagad ako. Ayun ang gusto niyang iparating. Then, mamaya sabi niya, so piniliwanag ko kung ano yung nangyayari na battle niya. Sabi ko, Nay, meron kang spiritual battle na nararanasan. Hindi mo nakikita, pero yung naririnig mo na yan, hindi yan sa Diyos. Tinatawag ka ng Diyos. Sabi ko sa kanya. So dahil hinataw ko ni nanay, nakita ko yung ang laki niyang cross dito. So alam ko na, laki ng cross niya. Alam ko, Katoliko siya, sagrado. So sabi ni Nana, habang nag-share ako sa kanya ng word about salvation, yung pag-ibig ng Diyos, na lahat tayo hindi karapat-dapat sa Diyos, pero gumawa ng paraan ng Diyos Ama, ibinigay ang anak, dahil walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, lahat ng tao nagkasala. So habang nagsasalta ako ng ganun, lagi siya nag-i-interrupt. Alam mo, ngayon ka lang yan narinig yung mga salita na yan, parang nabubuhay yung kalooban ko. Tapos dahil nararamdaman ko na sincere siya kasi hinawakan niya yung mukha ko habang sabi niya, "Salamat, Iyo. Ngayon ko lang tong narinig yung mga salita na yan." Sabi niya. Di ko alam kung
Kung talagang gwapong-gwapo siya sa akin, hawakan yung mukha ko. Ako naman, di ako mapakali. Parang mahalikan niya na ako. Sabi ko, parang nanggigigil ba? Salamat, iho. Parang tuwan-tuwa siya, naririnig niya yung salita. Alam mo yon. Tapos mamaya, dahil naririnig niya yung salita, nag-testimony na siya. Alam mo, iho, may sasabihin ako sa'yo. Nung natatandaan ko, nung 87 years old ako, alam ko, 87 years old ako noon, namatay na ako. Nung namatay ako, napunta ako sa langit kasi nakita ko alaapaap, maraming kakaiba, sobrang ganda ng place at nakita ko may mga taong lumuluhod, nakaluhod doon sa isang tao na puting-puti ang kanyang kasuotan. Nung palapit ako doon, bigla ring lumapit sa akin yung taong nakaputi na niluluhuran at sabi niya, nakalimutan ko yung pangalan, alam mo, hindi ko pala kasama si Ate Beth, nakalimutan ko yung pangalan na matanda. Pero sabi niya, binanggit yung pangalan niya, sabi sa kanya, hindi ka nababagay dito. Umalis ka. So nung narinig niya daw yun, parang alam niya na hindi siya belong sa heaven. Kasi patay na siya eh. Pero nangyari, binigyan siya ng pagkakataon ng Lord, bumalik siya sa katawan niya at nabuhay pa siya ng 3 taon. Pero yung senaryo na raw yun, hindi niya daw nakalimutan. Sobrang bigat daw ng kanyang pakiramdam. Na parang ayaw niyang mamatay kasi alam niya kung saan siya pupunta dahil sinabihan na siya, hindi siya bagay doon sa heaven. At kilala niya yung nagsalita sa kanya, sabi niya, si Jesus yung nakausap ko. Sabi niya, hindi raw ako bagay sa heaven. Kaya sabi niya, tanong daw siya ng tanong, bakit hindi ako bagay sa heaven nung bumalik siya sa lupa? Bakit hindi ako nababagay? Nagdadasal naman ako, bla bla bla, etc. Ganon, ginagawa ko. Kumbaga parang gusto niyang pakita na deboto siya sa kanyang religion. Kaya sabi ko sa kanya, na hindi religion na makakapag-save sa atin. Hindi turo ng tao yung dapat natin sinusunod. Dapat yung tinuturo ng Biblia na salita ng Diyos. So ramdam na ramdam ko, parang alam mo yung iiyak siya na parang gumuguhit na yung luha niya sa mata niya. Nasabi niya, Iho, salamat sa mga salitang narinig ko na yan. Ako naman, manghang-maha sa testimony niya kasi ngayon ako nakarinig na gano'n na testimony, personal testimony niya mismo eh. Yan sabi ko sa kanya, sinare ko sa kanya yung scripture kung paano tanggapin ng Panginoon at magkaroon siya ng panibagong buhay sa Panginoon o para tanggapin siya bilang anak ng Diyos. Kaya to make the story short, pumayag, sabi niya, gusto kong tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? At that time, nung pinag-pray over ko siya, iyak siya ng iyak. Hallelujah. At talagang sobrang saya niya. Habang paalis kami, talagang kumakaway-kaway pa siya. Alam mo yun, ayun yung nakita ko na kailangan talaga ng tao ng salvation. Especially sa matanda. Imagine, 90 years old. Naka-wheelchair. Natatakot siyang mamatay kasi dahil tumatak sa isip niya yung kanyang divine encounter na hindi siya pinapapasok ng Panginoon sa heaven. Because of one thing. Because sa kanyang hinahawakan na religion. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya binigay sa akin ng Lord tong message na to sa Matthew chapter ng 15. Matthew. So, bibilisan ko na lang, babasahin ko na lang kasi lahat tayo, alam na natin tong scripture na to eh. 10 to 20. Sabi niya dyan, Jesus called the crowd to him and said, listen and understand. Ito yung time na nakita ng mga Pharisee na si Jesus kumakain, hindi naghugas ng kamay. Jesus called the crowd to him and said, listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them. But what comes out from their mouth, that is what defiles them. Kasi sabi ng Bible, dalawang nagsasalita sa atin, words and our action eh. Amen po ba? Kaya faith without deeds is dead. Kahit sabihin mong sumasampalataya ka,
hindi man nakikita sa gawa mo, dead. Kasi ang action natin, it speaks kung ano talagang nasa puso natin. Kung ano talagang pinaniniwalaan natin. Amen? Kaya sabi ng Bible, the heart is the wellspring of life ng tao. Kung anong, baka yung heart na yan is baka punong-puno na yan ng mga butete, baka puro na, lumot, baka stagnant na yan. So, kailangan niya ma-refresh. Amen po ba? Dapat maging kagaya ng bukal. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus, then the disciples came to him and asked, Do you know what the Pharisees were offended when they heard this? Naramdaman ng mga disciples na na-offend yung mga Pharisee. Amen po ba? Nung sinabi ng Panginoon about kung ano yung nagpaparumi sa tao. Hindi yung kinakain, kundi yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig. And 13, he replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Ito yung pinaka-worst scenario, spiritually speaking. So, isipin mo, ikaw ba'y talagay pinlant ni Lord? O ang enemy ang nagplant sa'yo? So, dalawa lang eh. Diba, sabi ng maghahasik, the sower, may isang parable si Lord na isang farmer nagtanim, pero nang gabing natulog sila, may naghasik ng mga weeds at parehong tumubo. Nung sabi ng mga farmer, Lord, bunutin namin yung mga weeds. Sabi ni Lord, huwag mong bubunutin. Kasi pag binunot mo yung weeds, mabubunot din yung mga wheat. Sa pagdating ng takdang panahon, doon natin ihiwalay ang mga weeds at ang mga wheat. Ang mga sheep at ang mga goat. Amen po ba? So dalawa yung nagtatanim. May demon pala nagtatanim. Amen po ba? Kaya sabi niya, ng Panginoon, ni Jesus Christ, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. So lahat tayo, I believe, tinawag tayo ng Lord. Amen po. Kaya tayo nandito, tinawag niya tayo eh. Bakit natin malalaman? Kasi nagre-response tayo sa call niya. Kasi may mga tao talagang kahit anong invite mo talaga hindi. Totoo po yun. Yung inaakay mo na sa mabuti, pero ayaw talaga. Amen po ba? Because hindi lahat ng tao sa mundo ay para sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kilala niya ang para sa Kanya. Kaya kailangan, kilalanin din natin siya ng lubusan sa buhay natin. Amen? Kaya kasabi ng Panginoon, leave them, they are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit. Kaya ang ating bansang Pilipinas, it is in a great crisis and turmoil, especially sa pinakilalang tao sa Pilipinas, si Kibuloy. Marami siyang naakay, marami siyang nare-reveal yung kanyang mga ginagawa. Kasi sabi naman ng Panginoon, walang bagay na hindi mahayag. Amen po ba? Ang mga nasa dilim, may hiyag sa liwanag. Pero nakakalungkot, marami pa rin taong gustong mag-stay sa dilim kaysa sa liwanag. Kaya medyo nagkakagulo ngayon yung Davao. Kaya ipag-pray natin na lahat ng mga tagasunod niya magkaroon na ng liwanag sa totoong pagkatao na kanilang sinusundan. Amen po ba? Because sabi ng Bible, sabi ni Lord, if the blind lead the blind, they will fall into a pit. Kaya worse ang kahinat na ng isang tao na nagiging sanhi ng pagkakasala. Kaya sabi ni Peter, medyo nagkaroon ng confusion si Peter. Sabi niya, Peter said, explain the parable to us. Kaya sabi ni Lord, are you still dull? Jesus asked them, don't you see that whatever enters a mouth goes into the stomach and then out of the body? To 18 to 20. But the things that come out of the person's mouth comes from the heart, and this defiles them.
So, mahalaga talaga yung heart, yung message ng Friday. It's about as well the heart. So, yung heart pala natin, kailangan iingatan natin, no? Na mapulyot ang mga bagay ng mga makamundo. Kasi pag napulyot yan, one day, magiging achy heart na yan. Amen po ba? Kasi, because we know, this is, ang hinahanap lang ng Panginoon sa atin, ang sinisik lang ni Lord sa atin, is sa inyong ating puso. Because dito niya gustong umupo sa trono ng ating puso. Amen po ba? O baka tayo pa rin na nasa trono? Dapat si Lord ang nasa trono ng ating puso. Amen po ba? So whether good things and bad things comes, consider knowing that you have your God. Hindi kanya iiwan at pababayaan. Amen? Kaya sabi niyang Panginoon, for out of the heart come evil thoughts. Makita po natin, no? Heart can create evil thoughts. Murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defiles person, but eating with unwashed hands does not defile them. And we know, ang nais ng Diyos, lahat tayo is magpatuloy na maging pure in the sight of Him. Amen po ba? As a pure virgin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa book of Ephesians 4 verse 17 hanggang 18. So nung naalala kay matanda, talaga yung heart ng matanda ay talagang na-darkened because of what he believes. Na nakasanayan, minana sa mga lolo't lola. But yung grace ng Lord nandoon eh. Just imagine, 90 years old. Ilang taon na lang hintayin niya. Baka next year. Kasi hindi niya nakakain tumayo because of na ang strength ng tao on those years are talagang nawawala na. Amen po ba? But praise be to God. God is a Messiah. He saves. Nakita niya yung pangangailangan ng matanda. Amen? So, great fulfillment natin makasave ng mga matatanda. Amen po ba? Na magbalik loob sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtanda ka. Di ba pag sinabi magtanda ka, tandaan mo yung mga bagay na karapat-dapat at totoo. Kaya sabi ng Panginoon, so I tell you this in Ephesians 4:17 to 18, and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do. Hindi na raw tayo dapat namumuhay kagaya ng mga hintil. Pag sinabi mga hintil, yung mga pagano, na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Amen po ba? Although alam nilang masama, ginagawa nila because they are a Gentile. And in the futility of their thinking, pati yung pamamaraan kung paano sila mag-isip, iba ang kanilang mga perception, very worldly, unspiritual. Amen po ba? Unfruitful. Ayun ang sinasabi most ni Pablo sa mga hentil at mga Kristiyanong nagbabackslide. They become unfruitful sa kanilang pamumuhay. Sa Tagalog, pwede ba nating ibasahin to? Ephesians 4:17 to 18. Mas maganda sa Tagalog eh. Yan, di ba sabi diyan sa English? Basahin ko sa English. Ayan. They darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Sila mismo, mas pinili nilang i-harden yung hearts nila rather than to listen to the voice of the Lord. Yan sa Tagalog, basahin natin.
para lalo nating maintindihan. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, wag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ano ba yung mga bagay ng mga walang kabuluhan na laging iniisip na hindi nananampalataya, kundi dawer dito, punta dito, wala na, basta easy go lucky. Kung ano na lang, bahala na bukas, bahala na kung ano na lang mangyari. Walang Panginoon, selfish, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Just imagine, no? Wala raw silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Yung tunay na buhay na sinabi ng Panginoon, to give them life and have it more abundantly. Hindi nila matatagpuan ang buhay. Gaya kanina sinabi ng Isaiah, hindi nila makikita yung bukang liwayway. Laging kadiliman ang nangyayari sa buhay. Pero ang nais ng Diyos, magliwanag siya sa atin. Amen po ba? Magliwanag tayong lahat. I-desire natin na liwanagan tayo ng kariktan ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Book of Romans, chapter 1, verse 21. So, wag po tayong ma-separated from God. Be separated from the world. Ay ang nais ng Panginoon. With the renewing of our mind. So, chapter 1, verse 21 of Romans, patungkol to sa mga Kristiyano, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip, nagkakaka sila sa mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Hindi lang puso yung nagdidilim, pati pag-iisip. Amen po ba? Ang nakakalungkot, pinabayaan na sila ng Diyos. Sa mga susunod na verse, kaya pinabayaan na sila ng Diyos kung anong gusto nila sa buhay nila. Dahil what? Sa katigasan ng ulo. Kaya isang bagay ang nais ng Diyos na maintindihan natin today, na huwag tayong mag-atubili na patuloy na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi alam naman natin na ang nais ng Diyos is mamuhay tayo sa katotohanan. Ephesians chapter 4 verse 20. Sabi niya, that however it is not the way of life you learned when you heard about Christ and were you taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus Christ. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Diba? Ang natutunan natin sa Kanya is mga bagay na makatotohanan. Katapatan, pag-ibig, kainahunan, at marami pang bagay na nais ng Diyos na dapat nating i-work out habang tayo nabubuhay. Kaya sabi ng Philippians chapter 2, Philippians praise the Lord. Verse 12. Therefore, my dear friends, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now how much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Verse 13, bakit daw i-work out natin ang ating salvation with fear and trembling? Verse 13 speaks a lot of spiritual na dapat nating maintindihan. Verse 13, sabi dyan,
For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sabi mo sa katabi mo, may purpose pala sa iyo si Lord. Kaya sabi mo, magpagamit ka na kay Lord. So, meaning, pag hindi ka nagpapagamit sa Panginoon, ayaw mong ma-fulfill yung purpose mo sa Kanya. Di ba? Parang Philip screw lang yan, pati yung screw, di ba? Ikaw yung Philip, di ba? Gusto ka gamitin ng Lord para luwagan tong dahil meron siyang bubuksan na mga bagay na gusto mong makita. Sinasabi mo, si na lang, yung screwdriver na lang o si na lang, yung martilyo na lang pangbukas mo sa screw. Pwede ba yun? Ano ba yung pangalan ng flat screw ko yan? Nakalimutan ko. Ha? Yun. Baka pwede si flat screw na lang. Kasi isa Phillips screw pala yun. Yung flat screw na lang, mabubukas. Pwede ba yung flat screw mag-open sa Phillips screw? Yung mga babae, di alam kasi hardware yun. So, ganun din po sa buhay natin. Nais ng Diyos na what? Na hayaan natin ang Panginoon na kumilos siya sa buhay natin. Sabi, God who works in you. Para what daw? To will and to act. Para magawa natin yung kanyang kalooban na isagawa natin para ma-fulfill yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Di ba sabi niya, not to prosper you and not to harm you and plans to give you hope and a better future. That's it. That's the only plan of God. Kaya, hope tayo po ay nagkaroon ng refreshment today at patuloy po tayo na kumapit sa mga plano ng Diyos. At patuloy pakinggan ang kanyang boses, ang kanyang salita. Kaya kung may mga pangusap sa atin ng Panginoon, mas piliin natin na makinig kaysa makinig tayo sa ating mga flesh. Amen po ba? Tayo po'y lahat ay tumayo at manalangin. Amang banal, Ikaw ang Diyos na dakila, nagbibigay sa amin ng tagumpay. Alam namin, Panginoon, naming Diyos na banal na makapangyarihan, na hindi namin kayang linisin ang aming sarili. Sa gana naming mabubuting gawa, hindi. Sa pamamagitan nito ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga salita. Ang salita mo ang siyang naglilinis sa amin. Ang salita mo ang siyang nagbibigay sa amin ng patnubay at gabay sa aming pamumuhay upang maisagawa namin ang iyong kalooban habang kami naririto sa ibabaw ng mundo. Amang banal, patuloy lokoban mo kami ng iyong pagmamahal at kapangyarihan gaya ng iyong pangako, that you will overshadow us with your power until the day of Jesus Christ. Kaya Panginoon, i-renew mo ang strength ng iyong mga anak, ang mga pinagdadaanan nila, Lord, na mga anxiety, bitterness, or anything, Lord, that polluting their minds and their hearts, that the enemy is continue to accusing them day and night. Let your sovereign power and your glory, Lord, overshadow them. Fill them, Lord, hallelujah, and remind them of your word, Father. We give you thanks, and we give you the honor and the glory in Jesus' name. Amen.